Nagising kami kanina mga alas 5 ng hapon. Medyo makulimlim yung panahon, pero kahit na ganun walang problema dahil andito tayo sa Singapore at maganda yung kanilang public transportation dito. Ngayong gabi mga langga ay samahan niyo kaming mamasyal sa Gardens by the Bay. Mag-MRT tayo at dahil malayo tayo mga langga, nasa 45 minutes yung ating biyahe. So ngayon ay nandito tayo sa Changi Airport. Hindi tayo sasakay pa mga langga, but we are here para mag-travel papunta sa town, sa city. So andito tayo ngayon para bumili lang ng ticket. So ayun, we bought an EasyLink card kasi yung EasyLink namin dati expired na siya dahil 5 years lang yon yung validity niya. So bumili kami ng dalawa para makapasok tayo dito. So let's go. Chinchangangan. So let's go to Tanamera. Talaga namang napaka-convenient talaga ng public transportation dito sa Singapore mga langga, ano? Kaya iyan yung isa sa mga nagustuhan ko dito eh. Napaka-convenient talaga. So isang station na lang mga langga at makakarating na tayo sa Gardens by the Bay. Grabe. Yes. So, punta tayo dyan sa Gardens by the Bay, which is yung brown. Yan. I think, pagbalik namin sa hotel mga langga, magta-taxi na lang kami kasi mahabang lakaran. Naku, mga 48 minutes yata ito to almost an hour yung travel namin. Kaya, mas magandang mag-taxi na lang. Kasi gabi na rin. At kawawa si baby. So, dito na tayo. Inaantay na lang natin ito. Look like tayo lang yung tao. Looks like wala ng tao ngayon sa aming pupuntahan mga langga dahil dito sa aming sinakyan na tren, kami lang yung pasahero. So, andito na tayo mga langga. Paglabas natin dyan, yan na yung Gardens by the Bay. And baby is still up. Kanina pa siya naghahagwa sa mga pasahero doon sa MRT. So, time check, I think it's 9 PM na. Nasa 2 AM naman daw magsasarado yung Gardens by the Bay. So, tara at mamasyal. Naalala ko nung nagtrabaho ako dito noon sa Singapore. Kahit na pagod ka na dahil sa kakatayo mo sa isang buong araw, pero pagkatapos ng trabaho mo, kailangan mo pa rin maglakad ng napakalayo. Kasi yung pinagtatrabahuan ko dati na restaurant, malayo siya sa MRT station. Kaya naman, kahit na buong araw na ako nakatayo dahil sa trabaho, kinakailangan pa na may energy pa rin ako pag uwi ng bahay. Banding, gilaging naglaagan man naming babash. Dari pagit sa likod ang mukwan, B. And we are here, mga langga sa Gardens by the Bay. So let's go. Punta tayo dyan. Wala na masyadong tao ngayon dito mga langga kasi gabi na at makulimlim pa yung panahon. Bigla nga akong kinabahan kasi parang darating na yung ulan at wala pa naman kaming dalang payong para at least hindi mabasa si baby. Sabi ko kay Mike na may kainan doon kasi hindi pa kami kumakain at gusto kong mag-dinner. Kaso nga lang baka maabutan kami ng ulan kaya dumiretso na lang muna kami. Last time kasi na pumunta kami ni Mike dito sa Singapore, hindi ko siya nadala doon sa Flower Dome. At gusto niya yung makita kaya naman doon tayo pupunta ngayon. Bago sa paningin ko itong daanan na ito mga langga kasi hindi ko maalala nung nagtrabaho ako dito kung andito na ba ito dati. Basta ang naaalala ko lang nagpunta na kami dito ng mga pinsan ko dati. So malapit na mga langga. Ayan. Alam niyo ba, 500 meters yung nilakad namin from the station up until here. Pero kailangan nating magmadali kasi mukhang uulan. Nakakamangha talaga yung mga ilaw dito sa Singapore kasi kahit na gabi, mukhang buhay na buhay pa rin talaga dito. Ayan at malapit na talaga tayo mga langga.
Parang hindi na sanay yung mga paa ko sa lakaran kasi nangangalay na siya ngayon pa lang. Pero syempre, tuloy pa rin tayo kasi bukas ay babiyahin na kami papuntang New Zealand. Ang flight namin bukas papuntang New Zealand mga langga ay merong stopover sa Australia. Kaya meron tayong 3 oras na uubusin doon sa airport ng Sydney. At sa wakas, dumating na rin tayo dito mga langga. But unfortunately, hindi na natin naabutan na bukas yung Flower Dome. Kasi yung last admission pala dito is hanggang 8:30 lang. Nasa mga 9:30 na ngayon kaya hindi na tayo nakapasok. Pero kahit na nasaraduhan na tayo doon, pumunta pa rin kami sa taas kasi bukas pa rin naman itong buong area. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala si baby. Sobrang pagod na rin siguro niya kasi kanina pa kami palakad-lakad. Kaya naman napagdesisyon na namin ni Mike na mamaya na lang siguro kami mamamasyal sa Super 3 at kakain na muna kami. So, hindi na kami nakapanood ng mga shows, mga langga. Hindi na kami nakapunta sa Flower Dome and doon sa ano ba yung Cloud? Kasi pagdating namin, sarado na siya. 8:30 lang pala yung ano nila. Last admission. At hindi na rin namin naabutan ang last show ng Super 3. Mabuti na lang itong restaurant sa baba ay bukas pa kasi umuulan na sa labas at hindi kami makaalis-alis dahil wala nga kaming dalang payong. At kami na din yung last na customer dito sa restaurant na ito mga langga. Mabuti na nga lang at pinapasok pa nila kami kahit na sobrang late na. At dahil nagkikrave kami ng mga seafood na pagkain, ayan umorder si Mike nitong sushi at itong napakasarap na sashimi. At ako naman kasi matagal ko nang kinikrave na makakain ulit itong Singaporean na crab kaya ito yung in-order ko ngayon. Kahit na napakahirap nitong kainin mga langga, wala akong pakialam kasi sobrang paborito ko talaga yung mga seafood. Lalong-lalo na itong crab. Allergic si Mike sa crab kaya naman ako lang yung uubos nito mga langga. At dahil kukulangin tayo sa oras dito sa restaurant na to dahil magsasarado na sila, kaya kakain lang ako ng hanggang mabusog ako mga langga at dadalhin ko na sa hotel itong sobra tapos kakainin ko mamaya pagdating namin doon. Sobrang saya ko talaga na nakakain ulit ako nitong authentic na Singaporean crab. Mas mura sana ito kung doon kami kumain sa Hooker Place. Kaso umuulan kasi sa labas kaya hindi tayo makapaglakad-lakad. Kahit na meron sana ako nakita na malapit kanina pero we can't risk it kasi baka mabasa si baby. At baka magkasakit. Mahirap na. Nang matapos kaming kumain, tamang-tama at medyo tumila na yung ulan. Although nagdidrizzle pa rin siya pero kaunti na lang. Kaya naman nag-decide na kami na maglakad-lakad na papunta doon sa taxi stand. Tapos on our way doon, namasyal muna kami dito sa Super 3. At syempre kumuha kami ng mga litrato. As a souvenir naming pamilya. Mabuti na lang at malapit lang dito yung taxi stand kaya hindi tayo mapapagod maglakad. Meron pa naman sanang MRT ngayon kaso nga lang hindi ko na feel maglakad ng 500 meters papunta doon sa station. On our way there, nakakita kami ng pusa. Actually, ngayon pa ako nakakita ng pusa dito sa Singapore mga langga. Nasa kalahati na sana kami on our way doon sa taxi stand. Kaso naalala namin na kaunti lang yung dala naming cash. Kaya kinailangan namin na bumalik para mag-withdraw. Mabuti na lang at merong malapit na ATM dito sa lugar na to. Hindi namin alam kung magkano yung pamasahe kaya nag-withdraw na lang kami ng mga $100. From the airport kasi papunta doon sa aming hotel nagbayad kami ng $70 kaya baka ganun pa rin yung babayaran natin ngayon kaya naman nag-withdraw na lang kami ng 100. Kung magta-taxi kami, mas malapit na lang siya kasi meron na silang daanan na straight na lang from here papunta doon sa Changi Point. Nang malapit na kami sa taxi stand, biglang lumakas yung ulan kaya nagmadali kaming pumasok dito sa may shelter. At ayun, sumakay na lang kami ng taxi tapos nagpahatid sa hotel. Pero mga langga, yung binayaran namin wala sa kalahati sa binayaran namin dati kasi siningil lang kami ng $25. So today is our last day mga langga. Balik tayo ulit sa mall. Mamaya pa naman yung flight natin. Ayan. So, bumili lang tayo ng mga damit mga langga. Pero, sinuot ko na yung isa. And, nalito lang yung iba. Now, kain tayo sa Jollibee. Jollibee, bida ang saya. Jollibee. Ito na yung huling beses na makakakain tayo ng Jollibee bago tayo umuwi sa atin sa New Zealand. Kasi alam niyo naman mga langga, walang Jollibee sa New Zealand. At ayun, pagkatapos namin kumain doon ay dumiretso na kami sa airport. Isang beses lang namin nagamit yung aming EasyLink at meron pa siyang load mga langga. Pero ikikip namin siya kasi 5 years pa naman yung validity nito at baka makabalik pa rin kami dito next time. Pagdating namin sa airport ay pinabalot namin yung mga sasakyan ni baby katulad na lang nitong capsule niya at pati na rin yung kanyang stroller. Hindi na namin gagamitin yung stroller kahit na 3 oras pa kaming mag-aantay dito kasi magiging hassle lang siya para sa amin dahil hindi rin naman makakatulog si baby sa stroller. Kaya ayun, i-check in na lang namin siya. Dahil nag-aantay kami dito, nakita namin
namin itong napaka-cute na tagalinis na robot dito sa Changi Airport. Nakakatuwa, very high-tech. At hindi nagtagal nag-open na rin for check-in yung aming terminal, kaya naman nagmandali na kaming pumunta doon para mauna kami. Pero nung nakarating na kami doon, meron pa palang nauna sa amin. Pumila pa kami ng mga 15 to 20 minutes. Mabuti na lang at tulog na tulog pa rin si baby. At pagkatapos naming makuha ang aming mga boarding passes, naghanap muna kami ng makakainan kasi mamaya pa yung flight namin. At perfect na perfect itong nahanap namin, which is ang The Coffee Bean and Tea Leaf. Alam niyo mga langga, as much as I love going on a vacation and traveling, hate na hate ko talaga ang long plane ride. Nakakahagard at nakaka-stress. At mas lalo pang naging mahirap mag-travel kasi 3 na kami. Kaya naman advice ko sa mga kabataan ngayon, enjoy your days mga langga. Huwag kayong magmadaling mag-asawa, huwag kayong magdaling magkaanak. There are so many things na napakagandang ma-experience muna while we are young. Pero syempre kung mayaman kayo, naku, go for it. Punta tayo dun sa taas. May second floor, so punta tayo dun sa taas. Pero alam ni ba na kahit na napakahirap mag-alaga ng anak mga langga, masasabi ko na isa pa rin ito sa napakasarap na experience na na-experience ko sa buong buhay ko. At hindi ko ito ipagpapalit sa kahit na ano pa man. Papasok na kami sa departure. Dating namin doon marami ng mga nakapila kaya we decided na umupo na lang muna at antayin na matapos silang lahat. Mabuti na lang at nung nakapasok na kami doon pinauna nila kami kasi meron kaming dalang bata. At ayan na yung sasakyan natin mga langga, which is ang Qantas. Nasa mga 7 hours lang yung aming travel papunta sa Sydney, Australia. Tapos from there, meron kaming 3 oras na layover sa Sydney Airport at hindi naman namin kinailangan na kumuha ng transit visa kasi 3 oras lang naman yon at hindi naman kami lalabas sa Sydney. Konting tiis na lang talaga at makakabalik na kami sa New Zealand. At ngayong pabalik na kami sa New Zealand, naalala ko na naman ang aming refund sa Air New Zealand. Ilang beses ko na silang in-email, ikinontak, pero mga langgaan ako sobra. Wala pa talagang aksyon galing sa kanila. Promise nila sa akin na 2 linggo lang at ibabalik na nila yung pera, pero at this point habang ginagawa ko itong voiceover, magna 9 weeks na. Pero wala pa rin tayong nararamdaman. Alam kasi nila siguro na kahit na anong klaseng reklamo pa yung gawin namin, sasakay pa rin naman kami sa kanila. Lalo na sa New Zealand na 2 type lang ng airlines lang yung lumilipad from North and South Island. At yun ay ang Jetstar at ang Air New Zealand. Pero sana ibalik na nila yung pera kasi napakatagal na nun. Nang nasa ere na kami, nagising na si baby mga langga. Kaya ayun at nililibang muna siya ni Mike. Ang ganda ng araw ngayon mga langga. Tingnan niyo yung langit at tingnan niyo yung mga clouds. Nakakamangha talaga yung gawa ng Panginoon, ano? Anyway, ayun, maraming salamat sa panonood mga langga. Maraming salamat sa pagsama sa journey namin, uwi ng Pilipinas at pabalik ng New Zealand. Sana nag-enjoy kayo sa ating vlog for today mga langga. God bless you. Bye!